Kasi kung mayroon kang naiwanan na obligadong sala, nagising ka, sumisikat yung araw, hindi ka nakapagsala ng Fajr, ay, obligadong unahin mo. Take note, dagdag kaalaman, pag nagsalungat ang obligado at haram, magbabanggaan yung dalawa, at nagsabay sila sa isang oras, ang masusunod ay obligado. Nakuha nyo? Pag nagsabay itong dalawa, at the same time, nagsabay ang hatol ng dalawa, obligado at haram. Sa oras na yan, obligadong priority. Halimbawa, bigyan ko kayo ng sample. Katulad kanina, pagising mo, pasikat na yung araw, bawal magsunna. Tama? Tama? Bawal magsala. Pero meron kang sala na naiwanan pa dyan. Anong hatol sa naiwanan mo na yun? Obligadong palitan. So anong pa-priority mo? Ang pag-iwas o ang paggawa? Ang paggawa. Pangalawa, bawal kumain ng baboy. At the same time, wala ka nang makain. Kailangan mo ng obligadong iligtas mo ang sarili mo. So ano, hindi ka kakain? Kakain ka na, pero wag mong damihan. Huwag magpakabusog. Take note. Dito, hindi naintindihan ng iba dito. Akala nila magpakabusog. Ang sinabi ng Allah, ililigtas mo lang. Yung tawid lang ba? Hindi yung hindi ka makahinga. Sabi mo, paborito ko dati to. Kaya chance ko na. Okay? So, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hurimat alaykumul mayta wad-dam wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi wa man iturra ghaira baghin. Pamaniturra ghaira baghin wala adin. Ibig sabihin, pag emergency ka na walang pagmamalabis. Hindi yung nagpabusog ka na, nagbawon ka pa. Oo. So, ililigtas mo lang yung ano. At least, pag natanggal yung gutom, okay, tapos na. Hindi ka na pwedeng magdagdag doon. Naintindihan? Pangatlong halimbawa, naalala niyo yung nangyari sa Yolanda? Ang daming namatay. Hindi alam kung sinong namatay sa dami. May Muslim at may non-Muslim. Sa non-Muslim, bawal isagawa ang salatul janaza. Sa Muslim, obligadong isagawa ang paano yan? Hindi mo alam sinong namatay dyan. Dahil doon, kung wala ng paraan at mahiwalay natin sino ang Muslim at hindi Muslim, lahat yun paliguan natin. Lahat ng patay, paliguan natin. Basta alam natin nandyan yung Muslim. Lahat yun sasalahan natin ng salatul jana. Lahat yun nililibing natin sa libingan ng mga Muslim. Kasi yun lang paraan para maisagawa sa kanya yung yung janaza. Kasi hindi mo alam doon. Kaya kapag may namatay doon sa libingan ng mga non-Muslim at hindi na isagawa sa kanyang salatul janaza, haharap na tayo doon sa libingan ng mga non-Muslim, doon natin isasagawa ang salatul janaza. Ang intention natin, ang isasagawa natin doon sa non-Muslim. Wala tayong magawa, kundi kailangan masaklaw niya lahat yun. Kasi obligado yun, bawal silang magsala sa harapan, bawal ka magsala sa kanila, pero kailangan mong salahan yung Muslim. Lagi natin prioridad ang obligado. Dagdag kaalaman. Naintindihan? Okay.